Good morning, Miss Beautiful. Are you my father's new secretary? Tanong ni Jake sa babaeng nakaupo sa harap ng mesa sa labas ng opisina ng kanyang ama. Nakablaos ito na tinernohan ng itim na skirt na hanggang tuhod. Wala itong gaanong makeup kaya labas na labas ang natural na ganda. Kaya hindi mapigilan ni Jake ang sarili na lapitan agad ito. Para kasi siyang nakaharap sa isang anghel. Ngumiti sa kanya ang babae. Pakiramdam ni Jake, huminto sandali ang pag-ikot ng mundo niya. Good morning too. Hopefully pa lang po kasi mag-a-apply pa lang ako as the secretary ni Mr. Hector Medrano. Sagot nito. Ilang beses na kumurap si Jake bago nakuhang magsalita. Ibig sabihin, hindi mo pa nakakaharap ang ama ko. Alam mo, hindi ka bagay sa lugar na to. Kung gusto mo, may alok akong trabaho na mas maganda. Mas malaki rin ang sasahurin mo buwan-buwan. Talaga, sir? Anong trabaho naman po yun? Ngumisi siya at namulsa sa suot niyang pants. I need someone to keep me warm on cold nights. Alam mo naman sigurong ibig kong sabihin, Miss Beautiful. Hindi alam ni Jake kung bakit yun ang lumabas sa mga labi niya. May kung anong tinig kasing bumubulong sa kanya na kapag hindi niya yun ginawa, pagsisisihan niya ang mga susunod na sandali. Subalit hindi na paghandaan ni Jake ang sunod na ginawa ng babae. Walang ano-ano'y tumayo ito sa kinauupuan at agaran siyang sinampal sa pisngi. Hindi ako nagsikap at nagdaldal ng asin para maging tag-aliw lang ng katulad mong manyak. Galit na turan ng babae sa kanya. Ang malaanghel na mukha nito kanina ay agad na palitan ng galit. Pero kahit na ganoon, aliw na aliw pa rin dito si Jake. Palaban ha? Nice. Hinaplos ni Jake ang kanang bisngi niya. Lalo mo lang akong pinasabik na makasama ka sa gabing malamig, Miss Beautiful. Nakangisi niyang sabi. Again, he can't control what's coming out of his mouth. Parang may sarili yung isip at hindi niya mapigil. Abat! Susugurin sana siyang muli nito ng sampal, pero biglang bumukas ang pinto ng opisina ng kanyang ama. Good morning, Miss Rivera. Bati ng ama niya sa babae, subalit ang mga mata nito ay nakatingin kay Jake. Binabalaan siya. Aplikante mo lang bang babatiin mo ng magandang umaga, Dad? Paano naman ako? Kunwari ay tampong wika niya sa ama. Tinaasan siya nito ng isang kilay. What are you doing in my office, Jake? Do you need something? Nothing, Dad. I'm here to see and meet your new secretary. Ngumiti siya sa ama. Nakakaloko. Hindi takot si Jake sa kanyang ama. Ang totoo, sinasadya niyang ipakita rito kung ano siya. At kaya siya may pagkasawail ay dahil dito. Hindi kasi siya kagaya ng ibang nag-iisang anak na buhos ang atensyon ng mga magulang sa kanila. Kung hindi pa siya gagawa ng kalokohan, hindi siya mabibigyang pansin ng kanyang ama. Mas priority kasi nito ang pagpapalago ng business nila, ang Medrano International Corporation. Isa sa pinakamalaki at pinakasikat na kumpanya ng car dealership sa Pilipinas at iba't ibang bansa, partikular sa Japan. Pwede ba, Jake? Tigilan mo ang mga sekretarya ko. Dad, wala pa naman akong ginagawa sa kanya. I am behaved, you see? Nakatayo lang ako rito, oh. Napailing ito. Ewan ko sa yung bata ka. Hindi ko na talaga alam kung ano pang gagawin ko sa'yo. You're 33 years old and yet, here you are, playing and messing to every woman you laid your eyes on. Well, yun na talaga ako, Dad, mula noon pa man. Saka, kung gusto mo talaga akong magseryoso, ibigay mo na sa akin na pamumuno sa kumpanya natin. Matanda na rin naman kayo. You should be retiring now and enjoying your life with Mom. No, hanggat hindi ko nakikitang nagbabago ka, hindi ko ipapaubaya sa iyong kumpanya natin. Dugot pawis ng lolo at lola mo ang naging puhunan para lang mapalago to. Ayoko namang mapunta yun sa wala. Mariing napakuyom ang mga kamay ni Jake. Magsasalita pa sana siya nang maunahan siya ng babaeng naroroon pa rin sa mga sandaling yun. Sir, lalabas na po muna siguro ako para makapag-usap kayo ng anak niyo. Nakatingin ito kay Jake habang nagsasalita. Hindi mabasa ng binata kung ano ang tumatakbo sa isip nito. But he could see disappointment in her eyes. Parang may kung anong kumurot sa puso ni Jake. Hindi niya maipaliwanag pero para bang gusto na niyang bawiin ang mga sinabi rito kanina. Narinig niya ang pagbuntong hininga ng kanyang ama. Pasensya ka na, Miss Rivera. Okay lang po, Mr. Medrano. Naiintindihan ko po. Pero hindi mo na kailangan lumabas dahil aalis na rin ang anak ko. Anang kanyang ama sa mahinang boses. Hindi nga umalis si Miss Rivera na kaharap nilang mag-ama. Si Jake naman ang napabuntong hininga. Hindi mo na ako kailangang itaboy, Dad. Usa akong lalabas at aalis. Pero babalik din ako kung kailan ko gusto.
Ano pa't naging tagapagmana ako ng kumpanyang to kung hindi ako palaging nakikita sa lahat ng sulok ng building na to? Hindi niya napigilang lakipan ng sarkasmo ang tinig. Napailing ang ama niya. Just like what I've said, hindi ko papamana sa'yo ang kumpanyang to hanggat hindi ko nakikitang nag-mature ka na. Kung hindi ka magbabago, mas pipiliin namin ng iyong ina na ibigay sa charity ang lahat ng yaman ng ating pamilya nang hindi mapunta sa wala ang lahat ng pinaghirapan ng ating angkan. Oh, come on, Dad. Alam kong hindi nyo kayang gawin ni Mamang mga sinasabi mo. Alam ko namang panakot nyo lang sa akin ng mga salitang yan. At habang sinasabi ni Jake, nakatingin siya kay Miss Rivera. Nakita niyang nagtaas ito ng kilay. Huwag mong subukin ang pagiging ama ko, Jake. Alam mo kung paano ako magpakaama sa'yo. Alam na alam, Dad. Bulong niya. Anong sinabi mo? Umiling si Jake. Kung wala ka ng mahalagang sasabihin, lumabas ka na sa opisina ko dahil marami pa akong importanteng gagawin. Maotoridad na taboy nito sa kanya. Sumunod naman si Jake, pero bago siya tuluyang lumabas, hinalikan niya muna ang ibabaw ng palad ng babae. Alam niyang nabigla ito, pero wala na siyang pakialam pa. Sa mga sandaling yun, parang may kung anong sumanib sa pagkatao niya at umaakto siya ng basta-basta na. Bye, Dad. Bye, Miss Beautiful. See you again. Wika pa ni Jake bago tuluyang umalis. Sa kabilang banda, hinabol ni Kylie ng tingin ang papalayong bulto ni Jake. Hindi niya alam kung bakit kahit inis, may mumunting kilig siyang nadarama sa puso niya dahil sa paghalik nito sa palad niya. Kakaiba rin ang tintig niyon. Hindi naman siya basta-basta nahuhulog sa isang lalaki, lalo na sa kagaya nitong bastos. Pero ewan ba niya? Baka dala lang yun ang pagiging gwapo ng lalaki. Gising, Kylie. Gwapo lang talaga siya, pero hanggang doon na lang yun. Halata namang suwail na anak ng lalaking yun na isa sa pinaka-hate mo. Isa pa, wala kang panahon sa ibang bagay. Marami ka pang dapat na mas unahin. Hindi ang kagaya niya na bastos ang dapat na pinagtutuunan mo ng pansin ngayon. Wika niya sa sarili. Napalingon siya kay Mr. Hector Medrano. Let's get started, Miss Rivera. Nahihiyang sumunod naman siya rito. Baka iniisip na agad nitong nahulog na agad siya sa anak nito. Wala siyang trabaho kapag nagkataon. Take a seat, Miss Rivera. And I'm sorry sa naging asa ng anak ko. Nakahinga siya ng maluwag. It's okay, sir. Kimi siyang ngumiti rito. I promise you na hindi na yun mauulit pa. Dagdag pa ni Mr. Medrano. Huwag po kayong mag-alala, sir. Ayos lang po ako. Pagsisinungaling ni Kylie kahit pag gusto na niyang sabihin na walang modo ang anak nito. Thank you. You may start introducing yourself. Tumango siya. Good morning, Mr. Medrano. My name is Kylie Rivera, 23 years old, graduated Bachelor of Science in Business Administration. Iniabot niya ang extrang resume na dala nito. Tiningnan nito yon. Actually, may nakuha na akong sekretarya. Sayang kasi kung nauna ka lang ng ilang minuto at naging lalaki, baka ikaw nga kinuha ko. Po? Nakaramdam ng panghihinayang at inis si Kylie. Bakit pa siya pinag-introduce nito kung may nakuha na pala itong sekretary? Lokohan lang ba yun? Pero hindi siya maaaring sumuko. Malaking pera ang kailangan niya para sa operasyon ng kapatid niyang si Nancy. May sakit ito sa puso at siya na lamang ang pag-asa ng kanyang pamilya. Matagal nang patay ang kanyang ama at tanging ang ina na lamang niyang isang public school teacher ang nagtataguyod sa kanila. Dahil sa pagsusumikap nito, kaya siya nakapagtapos sa pag-aaral. Kaya ngayon, siya naman ang babawi rito at kay Nancy. Wala na po bang ibang posisyon na maaari kong applyan, sir? Kahit anong available na posisyon po tatanggapin ko. Nakikiusap niyang wika. Desperada na siya. Kahit janitress siguro papatusin na niya. Tapos, hahanap na lang siya ng sideline. Sa hirap maghanap ng trabaho sa Pilipinas, kahit may pinag-aralan, talagang dadaan pa sa butas ng karayom bago matanggap. I'm so sorry, Miss Rivera, pero wala kaming opening ngayon. But don't worry, bibigyan naman talaga kita ng trabaho. Yun kung tatanggapin mo, iaalok ko. Nabuhayan ng loob si Kylie. Kahit ano pong trabaho, basta hindi illegal tatanggapin ko. Natawa si Mr. Medrano. Hindi ito illegal. I'll never do such things. Ano po? I want to hire you as my son's personal assistant. Diretsahang tura nito. Personal assistant po? Yes. Gusto kong samahan mong anak ko kahit saan siya magpunta.
Sasabihin mo sa akin kung ano mga pinagagagawa niya sa mga lugar na pinupuntahan niya. Kumbaga, ikaw ang magiging mata ko sa kanya sa lahat ng oras. You will also tend to everything that he needs, but not exceeding to warm his bed. Basta lahat ng kailangan niya, ikaw na ang bahalang gumawa. And most importantly, gusto kong baguhin mong pag-uugali niya. Oo, napangiwi sa isip niya si Kylie. Mr. Medrano, hindi ho mangyayaring papatol ako sa anak niyo. Malabo ho yun. Pero sigurado ka po bang assistant ang kinukuha niyo at hindi katulong o therapist? Parang napakahirap naman ho atang baguhin ng ugali ng anak niyo. Natawa ito. That's almost the same. Pero hindi mo naman siya ipaglalaba, ipagluluto, ipaglilinis ng kwarto, o di kaya naman ay ititest ang pagkatao niya. Your job will be focused on his schedules. Kung anong kakainin niya, kung saan siya pupunta, at higit sa lahat, tuturuan mo siya kung paano umasta ng tama sa harap ng ibang tao. Teach him some manners. Lumaki ang anak ko na malayo ang loob sa akin dahil naging busy ako sa negosyo. Kaya kapag wala kami, kung ano-ano na lang ang naiisipan niyang gawin. Bumabarkada din siya sa kung sino-sino. Sandali siyang natahimik bago alanganing nagtanong. Hindi po ba talaga kayo nagbibiro, sir? No, I'm also desperate here kagaya mo. Hindi nakasagot si Kylie. Nakita at narinig mo naman kung paano umasta si Jake kanina. Nag-iisa ko siyang anak. And yes, tama siya na gusto ko na rin i-enjoy ang buhay kasama ang asawa ko. Ang kaso, hindi ko nakikita sa ngayon na ipagkatiwala ang kumpanya namin sa kanya. Dahil sa ugaling meron siya. Gusto ko siyang magbago. At palagay ko, ikaw ang sagot doon. Ako ho? Itinuro ni Kylie ang sarili. Yes, I saw what you did to him. I saw how you slapped him. Namula siya kasabay ng pagyuyuko ng kanyang ulo. Sorry po, hindi lang po talaga ako sanay na binabastos. I know, at hindi mo kailangang humingi ng tawad sa akin. Ako ang dapat na humingi nun dahil sa inasal ng anak ko. Sa ugaling mayroon si Jake, iisa lang ang ibig sabihin yun. I'm a failure. I failed on being a father. Hindi ko siya nagabayan ng husto kaya lumaki siyang ganun. Nakadama ng habag si Kylie sa may edad na lalaki, habang inis naman kay Jake. May mga anak talagang hindi kontento sa buhay, kahit nga nasa mga ito na ang lahat-lahat. Nagagawa pa talagang maging pasaway sa mga magulang. 30,000 buwan-buwan ang sasahurin mo kung tatanggapin mo ang trabahong to, Miss Rivera. Libre ang lahat, travel expenses, personal necessities, food, tirahan, and so on. Wika pa nito na ikinalaki ng mga mata niya. 30,000 po? Sigurado ho ba kayo? Yes, Iha. I am very sure with my offer. Gusto ko na talaga magbago ang anak ko. At kapag nagawa mo yun, may additional bonus ka pa sa akin. Talaga ho? Napalunok ng sunod-sunod si Kylie. Tumango ang may edad na lalaki kaya napaisip siya ng malalim. Kung gusto mo munang pag-isipan, bibigyan kita ng 2 araw kung gusto mo. Nako, hindi na po. Sige po, pumapayag na po ako. Malapad na napangiti si Mr. Medrano. Salamat, Miss Rivera. Saka na ho kayo magpasalamat kapag natapos ko na ho ang pinagagawa niyo. Kapag matino na ang anak niyo. Right. So, kailan kita aasahang magsimula sa trabaho mo? Aayusin ko lang po ang mga gamit ko. Saan po ba ako didiretso? Do you live within the metro? Sa halip na sagutin siya, ay tanong din ito. Yes, sir. Sa may Novaliches lang po ako nakatira. Kung ganoon, ipapahatid na kita sa driver ko. And by the way, before you go, pwede ba kitang tanungin? Yes po. Ano po yun, sir? Why are you so desperate finding a job? Malungkot siyang napangiti. Because of my younger sister, sir. Kailangan po siyang maoperahan sa puso. Why? Ano bang sakit niya? Hindi agad siya nakasagot. Hindi alam ni Kylie kung tama bang sabihin niya rito ang tungkol sa sakit ng kapatid niya. Well, it's okay. Nauunawaan ko kung hindi mo sasabihin sa akin. Labas naman ito sa magiging trabaho mo. Pero malay mo naman, makatulong ako sa'yo. Nanlaki ang mga mata niya. Hindi pumasok sa isip niya ang bagay na yun. Talaga ho? Mangiyak-ngiyak na tanong ni Kylie. Yun kung sasabihin mo sa akin kung ano ang totoong sakit ng kapatid mo. Tumango siya. Ang luhang mabilis na naglanda sa kanyang magkabilang pisngi ay madali niyang pinahid. May butas po ang puso niya. Ang sabi ng doktor sa amin, bago matapos ang taong to, dapat na operahan na si Nancy kung ayaw namin siyang mawala. She was just 12 years old. Marami pa po siyang pangarap na gusto kong matupad niya.
Kaya kung tutulungan niyo ako, tatanawin ko po itong isang malaking utang na loob sa inyo panghabang buhay. At ipinapangako ko po, magtitino ng anak ninyo. Mahabang wika ni Kylie. Napangiti ito. It's a deal din. Ibigay mo na lang ang details ng kapatid mo mamaya pagdating mo sa bahay namin. At ako nang bahala sa lahat. Maoperahan siya, pangako. Sa amin nakatira si Jay kaya magkakasama pa rin tayo sa iisang bubong. Sige po. Maraming salamat po talaga, sir. Hindi na napigilan pa ni Kylie na yakapin si Mr. Medrano. Hindi naman siya sinaway ng may edad na lalaki. Salamat po, sobra. Hulog po kayo ng langit. Sa wakas po maooperahan na si Nancy. Wala yun, Miss Rivera. Tinapik-tapik pa nito ang likod niya. Nang ma-realize ni Kylie ang kanyang ginawa, nahihiyang humiwalay siya rito. Sorry po. Sobrang saya ko lang po at labis na nagpapasalamat sa inyo. It's okay, Miss Rivera. I understand what you feel. Kaya kung ako sa'yo, uuwi na ako para madali mong maasikaso ang lahat. Tumango siya. Sige po, salamat po ulit. Don't mention it. Now go home bago pa magbago ang isip ko. Madaling nagpaalam si Kylie. Kung kanina hopeless na siya, ngayon ay parang nakaapak siya sa mga ulap sa sobrang sayang nararamdaman. Huwag kayong mag-alala, Mr. Medrano. Magiging tunay na tao ang anak niyo. Wika ni Kylie sa sarili bago nagpahatid sa driver ng may edad na lalaki. Nang maayos na niya ang lahat ay nakausap na niya ang kanyang inang si Christia na hindi rin napigilang umiyak sa mga kwento niya. Pumunta na siya sa mansyon ng mga Medrano. Habang nasa daan ay tinanong niya ang driver ni Mr. Medrano na si Manong Ambo. Kinumusta niya kung ano nga bang klaseng tao ang kanyang magiging amo. At ang sagot naman nito ay likas nga raw na mababait ang mga Medrano, maliban na lang kay Jake. Hindi naman yun na ikakaila sa inasta ng lalaki sa opisina ng ama. Pero nang makaharap niya si Mrs. Medrano pagkatapos ng kalahating oras, napaisip na rin siya kung saan nga ba nagmana si Jake. Welcome home, Miss Rivera. Or should I call you Kylie? Nakangiting bati ni Mrs. Cassandra Medrano sa kanya sa entrada pa lamang ng grandiosong mansyon ng mga ito. Magandang hapon po, ma'am. Kylie na lang po. Nahihiyang bati niya. Totoo nga ang sabi ng asawa ko. Ang ganda mong babae, iha. Lalo siyang nahiya nang marinig ang papuri nito. Kayo rin po, Miss Medrano. Ang ganda-ganda niyo rin po. Oh, just call me tita. Maupo ka. Salamat po. Madaling umupo si Kylie habang iniikot ang mga mata sa paligid. Para lang siyang nasa loob ng isang home design magazines dahil ganoong-ganoon ang nakikita niya sa buong kabahayan. Elegante ang disenyo nito. Pinaghalong class at moderno. Kahit sino mabibighani roon. Tapos ang dami pang paintings. Nasabi na lahat sa akin ng asawa ko ang balak niya. And by the way, sa akin mo na lang ibigay ang mga hinihingi niya. Napabaling si Kylie sa kausap. Ganun po ba? Sige po. Iniabot niya rito ang mga papel ni Nancy sa ospital. Maraming salamat po talaga sa inyo. Hindi po ako magsasawang sabihin yan. No worries, Kylie. Basta para din sa ikakaayos ng anak ko, walang hindi ako gagawin. Kaming ngumiti rito si Kylie. Siya nga pala, iha. Ipapahatid na kita sa magiging kwarto mo sa itaas. Katabi lang yun ang kwarto ni Jake. Bumaling si Mrs. Medrano sa gawing kusina. Belinda, halika mo na rito. Madali namang lumabas doon ang isang ginang na kasing edad lang halos nito. Kung hindi siya nagkakamali, nasa 50s na ito. Pero hindi naman halata sa muka. Batang-bata pa rin itong tingnan. Bakit ho, ma'am? Pakisamahan mo naman si Kylie sa magiging silid niya sa itaas. Ikaw na rin ang bahala sa kanyang magpakilala sa mga tao rito. Sige po. Bumaling sa kanya si Manang Belinda. Halika na, ineng. Salamat po ulit, tita. Salamat din, Kylie. Ngayon pa lang ay pinapanalangin ko nang sana ay magtinuna talaga si Jake. Nahihirapan na kaming mag-asawa na pasunurin siya at pagsabihan. Huwag ho kayong mag-alala. Gagawin ko pong lahat ng makakaya ko para maitamang baluktot niyang pag-uugali. Sana nga, iha. Nagpaalam na si Kylie kay Mrs. Medrano. Subalit hindi pa siya nakakatayo nang biglang may sumungaw sa entrada ng mansyon. Good afternoon, Mom. Dire-diretsong naglakad si Jake sa gawin ni Mrs. Medrano bago humalik sa pisngi ng ina nito. Ni hindi siya nito napansin. Good afternoon, son. Tamang-tama ang dating mo. Narito na ang iyong personal assistant.
Personal assistant? Kailan ko pa naging kailangan ng assistant? Ayaw nga pagkatiwala sa akin ni ng kumpanya, di ba? Lumingon ang lalaki sa gawi ni Kylie. Hindi nakaligtas sa mga mata ng dalaga ang pagliwanag ng mukha nito. Oh, siya bang magiging assistant ko, ma'am? Yes, she's Kylie Rivera. I know you've already met. Yes, ma'am. Exciting ang first meeting namin kanina eh, kaya hindi ko siya tatanggihan. Alam niya ang gusto ko sa kanya. Kumindot pa ito sa dalaga. Namula ang magkabilang pisngi ni Kylie. I'm sorry, Mr. Medrano, but I'm not one of your women. Trabaho ang pinunta ko rito, kaya maging professional ho sana tayo sa isa't isa. Hindi na siya nahiyapang sagutin ito sa harapan ng ina nito. Alam naman niyang sa kanyang panig ang may edad na babae. Nakibit na mga balikat si Jake. Professional naman ako magtrabaho hindi ba, ma'am? Napairap na lang dito si Mrs. Medrano sabay iling. Sige na, Belinda, ihatid mo na si Kylie sa kwarto niya. No, manang. Alam kong marami kang ginagawa sa kusina kaya ako na maghahatid sa assistant ko. Alin bang magiging kwarto niya? Mabilis na harang ni Jake kay Manang Belinda. The room next to yours. Sagot ni Mrs. Medrano. Oh, great. Let's go. Baling ni Jake kay Kylie. Hindi nakaligtas sa binata ang pag-irap ni Kylie. Mukhang magiging exciting ang mga susunod na araw ko. Sisipol-sipol na wika ni Jake sa sarili habang nauna ng maglakad kay Kylie paakyat sa hagdanan. Hindi nagsasalita ang babae na hinayaan naman niya. Nang makarating sila sa tapat ng kwarto nito, ipinagbukas niya ito ng pintuan. You go first. Inilahad pa ni Jake ang kamay sa harapan nito. Again, she rolled her eyes. Mas lalo namang naaliw si Jake sa babae. At hindi lang yun, may kakaibang saya siyang nadama sa puso nang malamang magtatrabaho ito para sa kanya. So, do you like it? Tanong pa niya nang makitang nililibot ni Kylie ng tingin ng kwarto. Ang laki naman nito. Wika nito na para lamang yata sa sarili. Lahat naman ng silid dito kung hindi ganito kalaki, mas malaki pa rito. Napabaling sa kanya ang babae. And you should be thankful dahil lahat ng kinaginhawahan sa buhay ay tinatamasa mo. Napataas ang isang kilay ni Jake. Hindi ko naman hiningi ito. I know. Kaya nga mas dapat ka magpasalamat dahil kahit hindi mo hiningi, pero binigay sa'yo. May ibang tao riyan na kahit anong pilit gumawa ng paraan nananatiling nasa putik. May iba pa na nakakaisip na gumawa ng masama dahil sa hirap ng buhay. Yung iba naman, namamatay na lang na kahit isang beses, hindi nakuhang kumain ng masarap na pagkain. Nililecturean mo ba ako, Miss Rivera? Kung tinatamaan ka sa mga sinasabi ko, mas maganda. Pagak na natawa si Jake. Nasaling kasi ang kanyang ego. Hindi mo pa ako kilala ng lubos para pagsalitaan ako ng ganyan. Hindi nga ba? Base sa unang pagkikita natin, bastos ka at walang pakialam sa sinasabi ng iyong mga magulang. And first impression lasts, Mr. Medrano. Well, patutunayan ko sa iyong hindi ako ganung klase ng tao. Na hindi ako kagaya ng iniisip mo. Nakibit ito ng mga balikat. Ginagawa yon, hindi sinasabi. Mariing nagdikit ang mga labi ni Jake. Teka, sino bang amo rito? Ako o ikaw? Natameme naman si Kylie kaya napangisi siya. Next time, dapat matuto ka ring lumugar, Miss Rivera. Tinalikuran niya ito at tinungo na ang pintuan. Pero bago siya tuluyang lumabas ay nilingon niya itong muli. Wake me up at 5 a.m. sharp. Kapag hindi ako nagising, bababawasan ko ang sahod mo. Saka pa lamang lumabas si Jake pagkasabi niyon. May ngiti siya sa mga labi. Kinabukasan, maagang nagising si Kylie. Nag-set siya ng alarm ng 4:30 a.m. para hindi naman siya mapahiya sa unang araw niya. Agad siyang naligo at nang makabihis ay pinuntahan niya agad ang lalaki sa silid nito. Kumatok muna siya ng 3 beses bago yun binuksan. Di mang ilaw sa loob at kita niya itong himbing na natutulog sa gitna ng isang king-size na kama. Nakatakip dito ang puting kumot mula paa hanggang sa leeg. Iginala ni Kylie ang mga mata sa paligid. Asul ang wallpaper niyon. May ilang paintings din. Isang cabinet na may mga libro, figurines at toy car collection. Meron ding mga maliliit na robot na maayos ang pagkakahilera. Sa dingding na katapat ng kama nito ay may isang flat screen TV. Meron ding mini fridge na siguro alak lang ang laman. May sofa set din doon na kulay brown. Sa isang bahagi ng silid nito ay naroon ng ilang certificates at plaques
na hindi niya alam kung ano. May larawan din doon ng pamilya nito na lahat ay nakangiti, maliban sa ama nito na seryoso. Muling bumaling ang mga mata niya sa nakahigang lalaki. Dahan-dahan siyang lumapit dito. Subalit natigilan siya nang makitang may ilang papel sa sahig na nilamukos at basta na lamang itinapon. Hindi pala kagaya ng iniisip ko Mariing bulong ni Kylie sa sarili habang pinupulot ang mga nakakalat na papel. Inilagay niya ang mga yon sa basurahan na malapit lang naman sa gilid ng kama nito. Tiningnan pa niya ang isa kung ano ang nakalagay at nagulat siya nang makitang drawing yun ng isang tao. Ha? Napatingin si Kylie sa natutulog na si Jake. Larawan ng isang tao ang nakaguhit sa papel. Pero kahit hindi kagalingan, alam niyang mukha niya yon. At ano naman kayang gusto mangyari ng lalaking to? Sa loob-loob niya bago tuluyang nilapitan ang lalaki. Matagal na niya itong pinagmasdan. Gwapo pero bastos at magaspang ang ugali. Anya bago ito tinapik sa balikat. Sir, gising na, mag-aalas 5 na ho. Ngunit hindi man lang ito gumalaw, kaya inulit niya ang pagtapik sa balikat nito. Sir? Sir Jake, gising na ho, baka ho maliit kayo sa kung anumang appointment meron kayo ngayon. Pero ni hindi man lang kumikilos ang binata. Nang tingnan niya ang orasan sa bedside table nito, alas 5 na. Luminga sa paligid si Kylie. Nagawi ang tingin niya sa banyo. Pagkaway sa natutulog na si Jake. Hindi ka magising ha? Nagpunta si Kylie sa banyo. Naghanap siya roon ng pwedeng paglagay ng tubig at nakakita naman siya. Nilagyan niya yun ng napakalamig na tubig at muling lumabas. Tuloy-tuloy niyang tinungo ang kama ng lalaki at sinaktuhan lang nabuhusan ang mukha nito ng tubig. Yung hindi mababasa masyado ang higaan nito. What the? Napabalikos ng bangon si Jake kasabay ng pag-irit ni Kylie. Ay, hubo! Nabitiwan niya ang maliit na bote kaya kumalat ang tubig sa carpeted na sahig. Talikod! What? Halatang hindi pa alam ni Jake kung ano ang nangyayari sa paligid nito. Oh my God! Mabilis na nagtakip ng mukha si Kylie at siya na mismo ang tumalikod. Bakit natutulog kayo na walang saplot, sir? Asik niya sa lalaki. I don't understand what you're saying. Walang maapuhap na sabihin si Kylie. Hindi rin nagsasalita ang tila wala pa sa sariling si Jake. Pagkaraan ng ilang sandali, pumunit sa katahimikan ng kwarto nito ang malakas nitong tawa. Sa susunod kasi, matuto kang kumatok. Pangaasar pa nito sa kanya. Naramdaman niya ang pagbaba nito sa kama. Kumatok po ako. Kayo lang tong tulog, mantika. Saka bakit ba kayo ganyang matulog? Natural, kwarto ko to. Oo nga naman, Kylie. Sanay na siguro yan. Alangan namang dahil sa'yo mag-overall yan. Ano ka, sinuswerte? Natigil sa pag-iisip si Kylie nang maramdaman ito sa likuran niya. You can turn around now, Miss Rivera. No, baka kung ano pang gawin niyo sa akin. Alam ko naman na may pagkamanyak ka. Natawa ito. Hindi ako ma-offend sa sinabi mo dahil totoo naman. In fact, sa mga sandaling to, gusto kitang hilahin sa kama ko. Nanindig ang kanyang mga balahibo at malalaki ang mga hakbang na lumabas ng silid ng lalaki. At hindi pa niya naisasara ng tuluyan ang pinto ng silid nito, ay muling pumunit ang malutong nitong halakhak. Kakabog-kabog ang kanyang dibdib na napasandal sa pintuan. Kaasar, bakit nga ba hindi ko naisip ang bagay na yon? Inis na wika ni Kylie. Ilang segundo pa ang pinalipas niya bago bumaba. Manang Melinda, nag-aagahan po ba si Sir Jake? Tanong niya sa ginang nang marating niya ang kusina. Kahit hindi naman kasama sa trabaho niya ang ipaghanda ng pagkain ng lalaki, gagawin pa rin niya. Naroon na sa dining ining. Bumababa naman si Sir Jake ng kanya para kumain. Hindi mo na kailangan pa yung dalhin sa silid niya. Ganoon ho ba? Oo, antayin mo na lang siya. Subalit nakalipas na ang kalahating oras ay hindi pa rin bumababa ang lalaki. Wala siyang alam sa schedule nito kaya mainam sigurong tanungin niya ito para hindi siya nangangapa. Mukha namang jobless ang lalaking yun. Ayaw ang tanggapin ng ama sa kumpanya. Bulong niya sa sarili habang paakyat ng muli ng hagdanan. Siguro natulog na naman ng manyak. Pagtapat niya sa pinto ng silid nito, kumatok siya. Sir Jake, nakahanda na pong almusal niyo. Imporma niya. Walang narinig na tugon si Kylie mula sa loob. Napabuntong hininga siya. Sir? Dahan-dahan niyang binuksan ng pinto.
Eksaktong pagbukas niya, siya namang labas ng lalaki sa banyo. Nakatapos ng ito ng tuwalya mula sa bewang nito hanggang may tuhod. Namumutok ang kumpletong abs nito kung saan tumutulo pa ang mga tubig. Mabilis siyang tumalikod. Sorry sir, akala ko natutulog na ulit kayo. Narinig niya ang pagak nitong pagtawa. I guess you're fantasizing me, Miss Rivera. Gustong-gusto mo yatang nakikita ang magandang katawan ko eh. Umisngid siya. Nananaginip ho yata kayo ng gising, sir. Kahit kailan hindi mangyayari yon. Lalabas na sana siya pero nagsalitang muli ang lalaki. Please bring our breakfast here. Napakunot ang noo niya. Agahan ho natin? Oh, may iba pa bang kahulugan ng hour? Wala ho. Nakaismid na bumabang muli si Kylie ng hagdan. Dinagdagan niya ang breakfast ni Jake. Pero hindi naman karamihan dahil hindi siya sanay na kumakain sa umaga. Pagbalik niya sa silid nito, kumatok siya. Nang bumukas yon, bihis na ang lalaki. Naka-semi-formal ito ng damit. Tahimik na tumuloy sa loob ng silid si Kylie. Ipinatong niya ang pagkain sa center table na naroon. Let me. Agad na inagaw ng lalaki sa kanya ang plato na may lamang bacon at hotdog. Maupo ka na. Sandaling napataas ang isang kilay ni Kylie. Pero hindi naman na siya tumutol pa. Tahimik siyang naupo habang pinagmamasdan ng kilos nito. Kapag ganoong seryoso ito, hindi ka babakasan ng anyo nito ng pagiging hambog at bastos. Here. Inabot sa kanya ng lalaki ang isang platong may lamang pagkain. Thanks. Kiming wika ni Kylie. Walang imikang nagsimula silang kumain. Manaka-naka ay nililingon siya ni Jake pero nagpapatay mali siya lang siya. Alright, you're done, right? Anito nang ibaba niya ang wala ng lamang plato. Kahit hindi niya gusto ang kasalo, hindi naman niya pwedeng baliwalain na lang ang pagkain dahil grasya yon. Maraming tao ang nagugutom. Yes, may ipapagawa pa ho ba kayo? Of course. Bakit? Pagod ka na ba? Sabihin mo lang para matanggal na agad kita sa trabaho mo. Ho? Bulalas niya. Napataas ang isang kilay ni Jake. Bakit? Sa balagay mo ba hindi ko kayang gawin yun? Kahit sina mommy at daddy ang nag-hire sa'yo, ako pa rin ang masusunod dito. Mariing nagdikit ang mga labi ni Kylie. Tama naman ang lalaki, pero hindi naman niya hahayaang kayan-kayanin siya nito. Get your phone, Miss Rivera. Marami akong sasabihin at baka sa dami makalimutan mo. Madaling sumunod si Kylie. Kinuha niya ang kanyang cellphone na nasa bulsa ng suot niyang slacks. Kahit naroon siya sa mansyon, mas gusto niyang ganoon ang isuot dahil alam na niya ang karakas ng amo niya. Maraming idiniktas sa kanya si Jake at karamihan doon mga out-of-town trips. Noon niya rin nalaman na nagmomodelo rin pala ang lalaki. Isa rin ito sa direktor ng kumpanya ng mga ito. Kaya lang, hindi mahilig pumasok sa opisina. Ang nakatoka rito ay advertising ng kumpanya ng mga ito. Since nasa limelight na rin daw ang lalaki. At least, hindi naman pala ito batugan at asa lang ng allowance sa magulang. Subalit ang isa sa hindi maunawaan ni Kylie ay ang charity na binanggit nito sa kanya. At ang isa roon ay siya nilang pupuntahan ngayon. Hindi niya alam kung alam yun ng mga magulang nito. Pero mukhang hindi. Dahil ayon dito, anonymous sponsor lang daw ito at hindi pinapakilala ang sarili. In fact, sponsor/volunteer ang labas nito. Dahil pagkatapos nitong magbigay ng donation sa isang bahay ampunan, ito rin daw ang tumutulong sa pagbubuhat, pagluluto, o kahit anong mano-manong paggawa na kailangan doon. That's all. Hintayin mo na lang ako sa baba. Ihahanda ko lang ang mga gamit ko. Sige ho. Dinala ni Kylie ang mga pinagkainan nila sa kusina, bago muling bumalik sa kanyang silid at inihanda rin ang kanyang mga gamit. Habang nasa biyahe sila ay tahimik lang silang pareho. Para bang sinadyang walang magsalita sa kanila. Hanggang sa narating nila ang isang gusali na located lamang din sa Caloocan. Ang aga mo naman ngayon, Jake. Salubong sa kanila ng isang madre pagbaba nila sa kotse ng lalaki. Ang kinaroroonan nila ay ang pamilyang may tahanan na isang bahay ampunan na kumukupkop sa mga batang lansangan at batang wala ng mga magulang. Ang lugar na yon ang nagsisilbing tahanan at pamilya para sa mga batang hindi pinalad. Binibigyan din ng mga ito ng pagkakataon na makapag-aral ng lahat, pati na ng bagong pamilya. Alam ko hong maraming gagawin ngayon dahil anniversary niyo. Nakangiting sagot ni Jake. Alam ni Kylie na gwapo sadya ang lalaki kapag ngumingiti ito. Pero iba ang ngiti nito sa mga sandaling yon. Masuyo, may respeto.
At hindi niya maunawaan kung bakit parang nagbabago na rin ang pagtingin niya rito. Kahit yun pa lang ang unang araw niya bilang opisyal na assistant nito. Namangha agad siya. Para itong may lihim at mabait na katauhan sa kabila ng pagiging pilyo nito at pasaway na anak. Oh, may kasama ka pala ngayon. Puna ng madre nang makita siya. Oo, assistant ko ho, si Miss Kylie Rivera. Miss Rivera, ito si Sister Faye. Siya ang namumuno sa bahay ampunan na to. Magandang araw po. Mabilis na inilahad ni Kylie ang kamay sa harapan ni Sister Faye. Malapad din siyang umiti rito. Tinanggap nito ang palad niya. Magandang araw din, Iha. Welcome dito sa aming munting tahanan. Maraming salamat ho. Nagpatuloy sa pag-uusap sina Jake at Sister Faye hanggang sa makarating sila sa pinakakusina ng bahay ampunan. Abala na ang higit sa 10 katao na naroon. Nabinati agad si Jake nang makita ito. Humiti naman sa mga ito ang lalaki at madali rin siyang ipinakilala. Do you know how to cook, Miss Rivera? Tanong nito habang nagsusuot ng apron. May isang bag itong dala na ang laman pala ay apron at chef's knife. Hindi niya alam kung totoo nga bang marunong itong magluto. Pero sa nakikita niya, mukha naman ngang marunong. Lalo na kung paano nito hawakan ang kutsilyong dala. Miss Rivera, wag mo akong titigan na parang gwapong-gwapo ka sa akin dahil matagal ko nang alam yan. Untag nito sa kanya. Mabilis na ipinilig ni Kylie ang ulo at pailalim itong inirapan. Walang imik na ibinaba niya sa isang tabi ang gamit niya bago nagsuot din ng apron. Ano bang kailangan kong gawin? Tanong niya sa lalaki. Ito, balatan mo tong lahat. Ibinigay sa kanya ni Jake ang isang malaking stainless na palanggana na naglalaman ng sibuyas. Okay. Tahimik lang na nagbalat ng sibuyas si Kylie, pero hindi niya maiwasang makinig sa usapan ng mga kasama nila roon, lalo pa at si Jake ang bangka. Base sa obserbasyon niya, palakaibigan ng lalaki at hindi namimili ng taong kasama. Taliwas sa unang impresyon niya rito. Napansin din niyang likas na magaling itong magluto dahil lahat ng handa sa araw na yon ay ito ang nagluto. Para tuloy duda na siya sa mga narinig niya mula sa mga magulang nito. Para bang lumalabas na hindi lang talaga kilala ng mga ito ng lubos ang anak. Pero bakit nga ba? Nag-iisang anak si Sir Jake para hindi mapagtuunan ng pansin ng mga magulang niya. At sa nakikita ko, mahal na mahal naman siya ng ama't ina niya. Bulong ni Kylie sa sarili. Naiwan si Kylie sa kusina dahil tumulong pa siya sa paghuhugas ng mga ginamit sa pagluluto. Nang lumabas siya, nakita niya si Jake na nakikipaglaro sa ilang bata sa playground. Hindi alam ni Kylie na nakangiti na pala siya habang nagmamasid sa mga ito. He's very down to earth. Nagulat si Kylie nang may magsalita sa gilid niya. Nang lingunin niya yon, naroon na si Sister Faye. Ganyan po ba siya palagi, Sister? Curious na tanong niya. Oo, Iha. Sa estado niya sa buhay, hindi mo aakalaing ganyan ka siya makisama sa ibang tao. Matagal na po ba ninyo siyang sponsor at volunteer dito? Patuloy na pag-uusisa niya. Oo rin. He's been supporting us for almost 7 years now. Noong una, volunteer lang namin siya. Hindi ko pa alam kung sino talaga siya noon. He came here with some NGOs. Pagkatapos niyon, nadalas na ang pagpunta niya rito at nagsimula na ring mag-sponsor sa amin. Doon ko nalaman na hindi lang pala siya basta mayaman. At malaki ang pasasalamat ko kay Jake dahil kung hindi dahil sa kanya, baka matagal na kaming nagsara. He supported this institution without asking for anything. Basta ang katwiran niya, hanggat may bata raw na nangangailangan ng tulong namin, hindi siya magsasawang magbahagi ng kung anong kaya niyang ibigay. Tuluyan ang nagbago ang pagtingin ni Kylie kay Jake. Bigla ay naging anghel ito sa paningin niya. Akala niya hindi totoo ang mga nakikita niya. Akala niya ipalabas lang nito yon para lamang may mapatunayan sa kanya. But hearing Sister Faye, she believed that the real Jake is the person in front of them at the very moment. Hindi pala talaga siya kagaya ng inaasahan ko. Wika niya na para sana sa sarili lamang, pero narinig siya ni Sister Faye. Natawa ito. May kalokohan talagang taglay si Jake, Iha, pero hindi siya kagaya ng iniisip ng ibang tao. Nababasa ko rin minsan sa social media na may pagkabastos at hambog siya, pero hindi siya ganun dito. He respects everyone here. Bata, matanda, mga badrin kagaya ko, o mga kasamahan niyang volunteers. Lahat ay ginagalang niya. Nakikita mo naman siguro ngayon kung paano niya itrato ang lahat ng nandito. Nilingan ni Sister Faye si Jake na kasama pa rin naglalaro ang mga bata.
Siguro, likas na lang talaga minsan sa personalidad niya ang mapagbiro. Baka nami-misinterpret lang yun ng ibang tao. Dahil ang Jake na kilala namin dito ay mapagbigay at busilak ang puso. Mas lalong lumobo ang paghanga ni Kylie sa lalaki. Mali nga siguro na hinusgahan niya agad ito. Mali rin na hindi ito lubos na kilala ng ama't ina nito. Kaya naman yun ang gagawin niya. Ipakikilala ang totoong Jake, ang totoong anak ng mga ito. Mahigit 1 buwan ang matuling lumipas. Nagtatrabaho pa rin si Kylie bilang assistant ni Jake. And so far, wala pa naman siyang naririnig na kahit anong negative mula sa dalaga. Maliban na lang kapag umaariba ang kanyang angking kapilyuhan. Masarap asarin si Kylie. Natutuwa siya dito lalo na kapag iniirapan siya nito at sinusupla. Talaga? Napatigil sa paghakbang niya si Jake patungo sa portiko ng kanilang mansyon nang marinig ang masiglang tinig ni Kylie. Madilim na sa labas. Wow, nakaka-excite naman yan. So 1 week na lang at pwede ka nang lumabas. Anong sabi ni nanay? Napakunot ang noon ni Jake. Base sa kanyang naririnig, kapamilya ni Kylie ang kausap nito. Nagpatuloy siya sa pakikinig sa masaya nitong tinig. Basta makinig ka lang lagi sa sinasabi ng mga doktor mo at ni nanay, okay? Huwag matigas ang ulo. Sinilip niya si Kylie. Nakita niyang panay ang pagtaon nito habang hindi nawawala ang malapad ng ngiti at kislap sa mga mata. Oo naman, dadalawin kita, Nancy. Pero hindi pa sa ngayon. Alam mo namang may trabaho na si ate, hindi ba? Napailing ang babae kahit hindi nakikita ang kausap. Oo na po. Basta ipangako mo sa aking magbe-behave ka at madaling gagaling. Dadalawin agad kita. Tumango itong muli. Sige na, magpahinga ka na. Hindi ko pwedeng mapagod, remember? Nang i-off ni Kylie ang cellphone nito, saka pa lang niya nakuhang magpakita. Tikim niya para makuha ang atensyon ng dalaga. Ay palaka ka! Bulalas nito sabay linga sa paligid. Madilim kasi sa kinatatayuan niya kaya madali siyang lumabas doon. Sorry kung nagulat kita. Hinging paumanhin ni Jake. Inirapan siya nito. Sanay na rin siya sa ganoong ugali ni Kylie, na madalas ay pang-aasar ang iginaganti niya rito. Ang pagkaaliw niya rito ay unti-unting nabibigyan ng ibang kahulugan. And he didn't know why his heart was beating so fast every time he sees her pretty face. Palagi kasing parang may naghahabol ng mga daga sa dibdib niya kapag nakikita o kahit ang marinig man lang niya ang boses nito. Gusto mo yata talaga ako magkasakit, no? Asik nito. Hindi ah. Lumapit siya rito. Kapatid mo? Ang tinutukoy ni Jake ay ang kausap nito kanina sa telepono. Tumango ito at tumingin sa madilim na kapaligiran. She's in the hospital. May sakit? Nasa ospital nga, di ba? Malamang may sakit. Ikaw talaga, Jake. Buska niya sa kabilang bahagi ng isip. Yes, pero magaling na siya ngayon. And that's all thanks to your parents. Nagsalubong ang mga kilay niya. May mom and dad? How? Huminga ito ng malalim. Hindi naman lingid sa'yo na pagiging sekretarya ng ama mo ang gusto kong maging trabaho, di ba? Pero ang sabi niya, dahil din sa'yo, kaya hindi niya ako tinanggap. Oo nga pala. Hindi na niya naisip pa ang bagay na yon dahil nang makita niyang muli ang babae, kakaibang saya ang nadama niya, lalo na nang malaman niyang sa kanya ito magtatrabaho. I'm sorry. Tanging nasabi niya. Alam na alam ni Jake ang dahilan ng kanyang ama kung bakit hindi nito kinuha si Kylie. Yun ay dahil iniisip nitong baka bumagsak na naman ang babae sa mga kamay niya. Pero iba si Kylie sa lahat ng babaeng nakilala niya. Kakaiba ito dahil tanging ito lamang ang may kakayahang pabilisin ang tibok ng kanyang puso. Ito lamang ang babaeng kahit tarayan siya ng tarayan, hindi siya naiinis. Ito lang din ang babaeng hindi nasisilaw sa kanyang kayamanan. Kayang-kaya rin siyang pasunurin ni Kylie, dahil daman niyang mas takot siya rito. Mula rin nang makilala niya ito, tumigil na siya sa kanyang kalokohan sa mga babae. Kapag si Kylie ang kasama niya, madalas nakakalimutan niya ang oras. Kapag nasa tabi niya ito, para bang sila lamang ang tao sa mundo. At kapag wala ito, hinahanap-hanap niya ang presensya nito. Yun ang mga nararamdaman niya kay Kylie, na hindi niya alam kung paano nga ba papangalanan. Hindi mo kailangan mag-sorry sa akin, Sir Jake. Ako nga ang dapat na humingi ng tawad sa iyo eh. Bakit naman? Dahil ikaw rin ang dahilan kung bakit may trabaho ako. Ikaw ang dahilan kung bakit tinulungan ako ng mga magulang mo sa kapatid ko.
At dahil sa mali rin ang pagkakakilala ko sa'yo. Anong ibig mong sabihin? Mas lalong naguluhan si Jake. Muli itong huminga ng malalim. Ang totoo, kinuha ako ni Sir Hector para bantayan ang bawat kilos mo. Ginawa niya akong matang laging nakatutok sa'yo kapalit ng malaking sahod. At dahil nalaman niya ang kalagayan ng kapatid ko, tinulungan niya akong ipa-opera si Nancy. Pero hindi yun kasama sa kasunduan namin. Ako lang ang may gustong gawin ng lahat na makakaya ko. Dahil bukod sa pagre-report ko sa kanya ng mga ginagawa mo, gusto rin niyang baguhin ko ang pag-uugali mo. Na hindi ko na kailangan gawin pa, dahil wala naman talagang dapat na baguhin sa'yo. Pag-amin nito bago siya tinignan ng diretso sa kanyang mga mata. We started the wrong way, Sir Jake. Oo, may pagkabastos ka nga talaga, pero hindi naman sobra-sobra. Well, siguro sa akin lang dahil ako lang ang tumanggi sa'yo. Alam ko ring likas na talaga ang pagiging babaero mo. Pero hindi naman kasi ngayon mapipigilan lalo na sa estado mo sa buhay. Sometimes ang mga babae na ang mismong lumalapit sa'yo. Pero mula nung nakasama kita, wala naman akong ibang nakita na binastos mo o kaya pinag-flirtan mo. Wala rin ako nakitang babaeng basta mo nalang hinila at dinala sa kung saan. Hindi ko alam kung dahil ba yun sa gusto mong may mapatunayan ka sa akin o ano. But regardless of your reasons, iba ang Jake na nakasama ko sa loob ng mahigit 1 buwan. Dahil habang nakakasama kita, mas lalo kitang nakikilala. At alam ko, hindi ka nagpapanggap lang. That's the real you. Minsan maloko, madalas seryoso, at hindi yun nakikita ng mga magulang mo. Mahabang wika nito. Wow, ano to assessment, Kylie? Yun na ang tawag niya sa dalaga makalipas ang 1 linggo nitong pagtatrabaho sa kanya. Sabihin na natin ganun na nga, sir. At kung magagalit ka sa akin, matatanggap ko naman. Umiling si Jake. Bakit naman ako magagalit sa'yo? Pabor nga sa akin ang ginagawa mo eh. At least, alam ko na ngayon ang dahilan ng mga magulang ko kung bakit ako binigyan ng isang magandang assistant na kagaya mo. Hindi ko na nakuha pang magtanong doon sa kanila. Dahil alam mo naman ang gusto ko una pa lang kitang makita. Ngumisi siya rito. Inirapan siya ni Kylie. Tigilan mo nga ako. Hindi naman na yan uubra sa akin. I know. That's why I really admire you. Ngumiti si Jake kay Kylie at kitang-kita niya kung paano ito natigilan. So tell me, pasado na ba ako? Saka para saan ba't pinasusubaybayan ako ni Daddy? Ayoko magsinungaling pero nakakahiya naman kay Sir Hector kung sasabihin ko sa'yo lahat ng pinag-usapan namin. Saka malaki ang utang na loob ko sa kanya. Sana maintindihan mo. Tumango si Jake. Pagkaway na mulsa at nilinga ang kadiliman ng gabi. Naiintindihan ko. At kahit hindi mo sabihin, alam ko na rin ang dahilan ni Daddy kung bakit niya ginagawa ang bagay na to. Hindi niya napigilang lakipan ng pait ang tinig. Naramdaman niya ang paghawak ni Kylie sa kanyang braso. Napatingin doon si Jake. May kung ano kasing mainit na damdaming gumapang sa palad nito patungo sa kanyang puso. Dahilan para tumibok yun ng napakabilis. Tumingin siya kay Kylie. Why don't you talk to him? Alam ko maiintindihan niya at ng mami mo ang rason mo kung bakit nga ba may pagkapasaway ka, Sir Jake. Ilang beses mo nang huminga ng malalim si Jake bago sumagot. Nananawa na rin naman akong patunayan ang sarili ko sa kanila. Alam kong mali ang ginagawa ko. Pero minsan nakakapagod din, lalo na kung hindi nila nakikita ang totoong ako. Kung sino talaga ako, na hindi ako kagaya ng iniisip nila. Muling tumingin si Jake sa kawalan. Nauunawaan ko naman sila, lalo na si Daddy, na kaya siya walang panahon sa akin, sa amin ni Mommy. Kasi gusto niyang maging maayos ang buhay namin. I know he loves us. Pero hindi naman sa lahat ng pagkakataon ang pagpo-provide para sa pamilya ang dapat na unahin. This may be a petty reason, but I just want a little time with him and Mom. Yung walang iisipin si Daddy habang kasama namin siya ni Mommy, kung hindi kaming dalawa lang. Yung magkaroon kami kahit sandali lang na bonding moment. Yun ang gusto ko. It sounds childish pero ganun nga siguro kapag laging mag-isa. Mula bata pa lang ako, wala na silang oras sa akin. Kung hindi pa ako gagawa ng kalokohan, hindi ko makukuha ang atensyon nila. 3 years ago lang nagkaroon ng oras si Mommy sa akin dahil pinag-retired na siya ni Dad sa kumpanya. Pero I grew up alone. Malungkot at mahaba niyang kwento. Hindi childish yon, sir. Normal lang talaga ang ganun. Kami nga ng kapatid ko palagi naiiwan mag-isa sa bahay. Public school teacher kasi si nanay.
Mas tutok ang oras niya sa kanya mga estudyante kaya minsan, nagkatampo rin kami ni Nancy, lalo na't may sakit ng kapatid ko. Pero sino ba naman kami para magreklamo? Sino ba naman ako para questionin ang ginagawa ng nanay namin? Gaya mo, alam kong ginagawa lahat ni nanay para makapag-provide para sa amin, lalo pa at single parent na siya. Tapos may sakit pa nga si Nancy, kaya inuunawa ko na lang siya. Malayo pa rin ang karanasan ko sa'yo, Kylie. Sa'yo, tunay ang salitang hirap. Sa akin, hindi naman ganun katindi. Ako lang talaga tong madrama. Hindi lang talaga maalis sa isip ko na kahit tinatamasa ko ng lahat, ramdam ko pa rin na may kulang. Atensyon lang naman nila, lalo na ni Daddy ang gusto ko. Yun lang. Mahirap ba yung ibigay? Kahit ngayon na matanda na siya, nagtatrabaho pa rin siya. Akala ko gaya ni Mami magre-retired na rin siya. Pero ayaw pa rin niyang kumawala sa buhay na nakasanayan niya. Nilingon niya si Kylie. Umiling naman ito. Hayaan mo, gagawin ko lahat para matulungan kayo. Hindi lang para sa daddy mo ang ginagawa kong to, kundi para sa iyo na rin. Ngumiti si Jake. Totoong ngiti na abot hanggang sa tenga niya. Salamat, Kylie. Salamat dahil nariyan ka para makinig. Walang anuman. Ang importante sa ngayon ay maayos ko lahat. Desidido naman kayong pareho ng daddy niyo sa mga gusto niyong mangyari. Madali na lang yung solusyonan. Basta magtiwala lang kayo sa akin. Kulang lang din kayo sa communication mag-ama. Lagi mo kasing pinapainit ang ulo ng daddy mo sa tuwing magkikita kayo. Hindi na nagsalita pa si Jake. Sa mga sandaling yun kasi, natukoy na niya kung anong nararamdaman niya. At hindi niya hahayaan pang mawala sa paningin niya si Kylie. Nang sumunod na araw ay isang desisyon ang ginawa niya para makatulong sa mag-ama. Tama ba ang naririnig ko, Miss Rivera? Tanong kay Kylie ni Mr. Hector Medrano. Tumango siya. Naroon siya sa library kung saan ito nag-oopisina kapag nasa bahay. Ibinilin kasi nitong i-update niya ito from time to time. Hindi niya agad sinabi sa may edad na lalaki ang mga nadiskubre dahil ang gusto niya, yung siguradong sigurado talaga siya sa kanyang sasabihin. Mahirap na. Madalas kasi talagang maloko si Jake. Malay niya kung ginugoyo lang siya nito. Pero dahil alam na niya ang totoong pagkatao ni Jake, kaya sinabi niya na lahat kay Mr. Medrano ang mga nadiskubre niya sa anak nito. Yes, sir. Wala ho talagang dapat na baguhin sa ugali ni Sir Jake. Hindi ho talaga siya kagaya ng iniisip natin. Sagot ni Kylie sa kaharap. Matagal siyang pinagmasdan ng may edad na lalaki. Pagkaway bumuntong hininga to. Hindi basta-basta ang magpatakbo ng isang kumpanya, lalo na kung hindi ito nag-iisa. And I want Jake to be ready for that. Lihim na napailing si Kylie. I'm sorry kung sasabihin ko ho ito sa inyo, sir. Wala ho ba talaga kayong tiwala sa anak nyo? Baka naman ho dahilan lang ninyo ang pagbibigay sa akin ng trabahong to para sabihin hindi pa talaga siya handa. Dahil sa nakikita ko, ayaw niyo pa talagang bumitiw sa pwesto nyo. Sa akin ho kasi, walang rason para hindi niyo ipagkatiwala ang kumpanya nyo kay Sir Jake. Dahil kung gaano niyo to kamahal, ganun din ho siya. He was trying his best to prove something to you since, I don't know. Baka nga ho simula ng bata pa siya. Pero ang mga flaws ho niyang nakikita ninyo, kahit pa mas maraming katangian niyang kamangha-mangha at dapat na ipagmalaki. Wala naman hong perpektong tao, walang perpektong anak, lalong wala hong perpektong magulang. Hindi na napigil ang litanya ni Kylie sa kaharap. Oo, may utang na loob siya sa Ginoo. Pero hindi naman niya kayang baliwalain ang ginagawa nito kay Jake. Hindi yun maatim ng kalooban niya. I don't know what to say, Iha. Nasa inyo naman talaga ang huling salita, sir. Ang sa akin lang, bigyan niyo ng pagkakataon ng anak ninyo bago pa mahuli ang lahat. Magtiwala lang po kayo sa kanya. Pagkasabi niyon ay tumayo na si Kylie. Dumiretso siya sa kusina at kumuha ng tubig sa ref. Hindi na siya nag-abala pang kumuha ng baso. Diretso niyang tinungga mula sa pitchel. Nang maubos niya yon, agad niyang idinampi ang palad sa kumakabog na dibdib. Tama ba talaga ang mga sinabi ko? Baka sa halip na may trabaho pa ako, biglang mawala dahil sa kagagahan ko. Ano ba naman kasing pumasok sa isip ko at sinabi ko ang mga bagay na yun kay Sir Hector? Hindi ko alam na habi mo na rin ngayon na kausapin ang sarili mo. Ay palaka! Napalingon si Kylie sa nagsalita. Mas lalong kumabog ang kanyang dibdib nang makita si Jake na nakasandal sa dingding habang matamang pinagmamasdan siya. Basang-basa ng pawis ang buong katawan nito galing sa morning jog nito. Hindi mapigilan ni Kylie ang paglunok.
Sumisirko na rin ang puso niya, para bang gusto nang kumawala sa kanyang dibdib. Bakit naman kasi ang gwapo-gwapo at ang bango-bango ng lalaki kahit pawisan? At bakit pa kasi ganoon ito kung makatitig sa kanya? Para bang may ibig sabihin? Nagagwapuhan ka na sa akin, no? Nakangiting wika nito. Umirap siya. In your dreams. Pero nang kapain ni Kylie ang kanyang dibdib, naman niyang nagbago na ang nararamdaman niya para dito. Hindi rin naman kasi mahirap magustuhan ng lalaki. Subalit hindi niya yun pwedeng aminin. Kailangan niya ang trabahong yun at ayaw niyang matanggal siya. Isa pa, alam naman niyang umpisa pa lang na mabiro na talaga ito. Saka ano naman ang magugustuhan nito sa kanya? Ni wala nga siyang maipagmamalaki rito o sa pamilya nito. Tinulungan pa nga siya ng tatay nito para lang maipagamot ang kanyang kapatid. Ay nako, sinasabi ko naman sa'yo, Kylie, mahuhulog ka rin sa akin. At kapag nangyari yun, hindi na kita pakakawalan pa. Wika ni Jake habang naglalakad palapit sa kanya. Nag-iwas ng tingin dito si Kylie dahil alam niyang pulang-pula na siya. Parang totoo. Pabulong niyang sagot. Hindi ka naniniwala? Muli niya itong tiningnan. Titig na titig ang itim nitong mga mata sa kanya. Napalunok si Kylie. Hindi na siya halos makahinga. Ewan ko sa'yo. Madali siyang tumalikod at nag-walk out. Tuloy-tuloy siyang umakyat sa kanyang silid. Bibigyan pa yata ako ng lalaking yun ng sakit sa puso. Wika niya habang sapo-sapo ang halos kumawala na niyang puso sa kanyang dibdib. Dumiretso siya sa kama at ibinagsak doon ang sarili. Napabuntong hininga si Kylie. Tandaan mo, trabaho ang pinunta mo rito at hindi ang kung anong bagay. Nagpatuloy si Kylie sa pagtatrabaho. Pero habang lumilipas ang mga araw at habang mas lalo pa niyang nakikilala si Jake, lalo naman siyang nahuhulog dito. Nagugustuhan na niya ang paghihimpilyo nito at mapagbiro, lalo naman ang mga magagandang katangian nito na kanyang natuklasan. Mukhang masaya ang gising mo, anak ha. Anong meron? Tanong ni Mrs. Medrano kay Jake habang nag-aalmusal sila. Kasabay na siyang kumain ng mga ito mula pa noong unang araw niya roon. Napatingin siya kay Jake. Malapad ang mga ngiti nitong nakatingin sa mga magulang, partikular sa ama nito na madalas na nilang makasabay kumain. I got the deal with one of our biggest investors, Mom. They already signed the contract for us. Masayang balita nito. Totoo yun. 2 buwan din nilang pinag-aralan ni Jake kung paano masusulot ang pinakamalaking investor na nagmula pa sa Dubai. May-ari ang nasabing investor ng isa sa pinakamalaking oil company sa nasabing bansa at mahilig sa mga sasakyan. Kaya madali itong na-attract sa mabubulaklak na bibig ng kanyang pilyong amo. Really? Wow, congratulations, son! Tuwang-tuwang wika ni Mrs. Medrano bago binalingan ng asawa nito ang tahimik lamang sa pagkain. Dad? Kuha ni Jake sa atensyon ng ama. Tumingin ito sa binata. Congrats! Walang kabuhay-buhay na wika nito. Sabay-sabay na napakunot ang kanilang mga noo. Hector, this is Jake's biggest break. Just give him a chance. Wika ni Mrs. Medrano. Hindi pa rin sumagot si Mr. Medrano at kitang-kita ni Kylie kung paano dumaan ang pait at lungkot sa mga mata ni Jake. It's alright, Mom. That wasn't enough compared to Dad's achievements. Hindi ko yun mapapantayan. Tumayo ito. Excuse me, I'm done eating. Tatayo na din sana si Kylie dahil hindi niya masikmura ang ginagawang pambabaliwala ng ama nito kay Jake. Pero pinigilan siya ng lalaki. No, ako lang ang aalis ngayon, Kylie. It's your day off. Pwede ko ulit dumalaw sa inyo. Sabi ni Jake bago tuluyang umalis. Napatingin siya sa mag-asawa. Iiling-iling si Mrs. Medrano habang pinagmamasdan ng asawa nito. Bakit ka pa nag-asawa at nag-anak kung palagi mo lamang kaming babaliwalain, Hector? Dapat ang kumpanya mo na lang ang inasawa mo at hindi ako. Sumbat ng ginang sa mister nito. Mabilis itong tumayo at nilisan ng hapag. Hinabol pa ni Kylie ng tingin ng ginang, bago muling ibinaling ang mga mata sa may edad na lalaki. Kapag ganito po kayo ng ganito, mawawalan kayo ng pamilya, sir. Wika niya saka tumayo na rin. Nagtungo siya sa itaas. Pagtapat niya sa kwarto ni Jake, nag-aalinlangan siya kung kakatukin niya ito. Sa huli, mas pinili niyang wag na lang itong gambalain at tumuloy na lang sa kanyang silid. Tutal, binigyan siya nito ng day off, susulitin na niya. Kahit pa nga nag-aalala siya rito.
Masayang-masaya naman ang kapatid at ina ni Kylie nang dumating siya sa kanilang bahay. Pinagluto pa siya ng kanyang ina ng paborito niyang adobong manok. Ate, may hinihintay ka bang tawag? Tanong ni Nancy kay Kylie habang nakaupo sila sa sofa sa kanilang sala. 2 araw na siya sa kanila dahil nag-text sa kanya si Jake na pwede raw siyang manatili muna sa kanila. Tatawagan na lang daw siya nito kapag may ipagagawa na ito sa kanya. Ngumiti siya sa kapatid. Wala naman. Ikaw, hindi ka na ba hinihingal? Umiling ito. Hindi na ate, at ito'y dahil sa'yo. Pero huwag mo bang ibahin ang usapan. Kanina ko pa kasi napapansin na patingin-tingin ka sa cellphone mo. Kung nagsasalita lang siguro yan, baka kanina ka pa nasigawan. Natawa si Kylie sa sinabi ni Nancy. Lumapit siya rito at ginulo ang buhok nito. Ate! Nangahaba ang ngusong reklamo nito. Magpahinga ka na at hindi yung kung ano-anong inaatupag mo. Remember, kailangan mo pa rin mag-ingat kahit okay na ang puso mo. Lalong nanghaba ang nguso ni Nancy. Opo na po ate. Hala, pasok na sa kwarto mo. Madali namang sumunod ang kanyang kapatid. Tatayo na rin sana siya para magpahinga na dahil 9:00 na ng gabi. Pero biglang tumunog ang cellphone niya. Napakunot ang noon niya nang makitang numero yon ni Mrs. Medrano. Agad siyang kinabahan at sinagot yon. Hello? Kylie, iha? Lalong kinabahan si Kylie dahil parang umiiyak ito. Yes po, may problema po ba? Si Jake, hindi pa siya umuwi mula kahapon. Nagsabi ba siya sa'yo? Nag-aalala na ako sa kanya. Nag-text lang po siya sa akin na wag na muna raw akong pumasok. Sinubukan niyo na po ba siyang tawagan? Hindi ko rin siya makontak. Itatanong ko lang sana since ikaw lang ang lagi niyang kasama. Baka alam mo kung saan siya naroon or any place na alam mong pinupuntahan niya. Sandali siyang nag-isip. Marami silang pinupuntahan ng lalaki, pero wala naman siyang alam na partikular na lugar na naglalagi ito. Ang mabuti pa ho siguro ay bumalik na muna ako ng mansyon para tumulong po sa paghahanap sa kanya. Wika na lang ni Kylie. Ayaw niya kasing paasahin ng ginang. Kahiya-hiya man but please do Kylie iha. Tumango siya na para bang nakikita siya nito. Huwag ho kayo mag-alala ng husto. Baka gusto lang pong magpalamig ni Sir Jake. Sana nga iha, sana nga. Pagkatapos ng tawag niya kay Mrs. Medrano, madaling nagpaalam si Kylie sa kanyang ina. Tulog na si Nancy kaya hindi na niya ito ginising pa. Pagdating niya sa mansyon, nakaabang na sa kanya ang ginang sa entrada pa lamang ng bahay ng mga ito. Kylie, iha. Patakbo siyang sinalubong ng ginang, kahit na umuulan sa mga oras na yon. Naku, malakas pong ulan. Baka naman magkasakit kayo. Anya at agad na isinukob ito sa payong na dala-dala niya. Hindi kasi ako mapapanatag hanggat hindi ko nakikita si Jake. Sanay ako sa batang yun na kahit anong busy sa kung ano-ano, umuwi pa rin siya dito. Ngayon lang talaga to nangyari. Tila batang sumbong nito sa kanya. Pagdating sa loob ay agad siya nitong niyakap. Please Kylie, let's find my son. Tumango naman siya. Okay po, hahanapin po natin siya. Alam po ba to ni Sir Hector? Tanong niya nang kumawala ito sa pagkakayakap sa kanya. Sumaba ang itsura ng mukha ni Mrs. Medrano. Alam, pero ang sabi niya lang ay malaki na si Jake. Uuwi rin daw ang anak namin. Napahinga na lang ng malalim si Kylie. Hindi pa rin pala sapat ng mga sinabi ko sa kanya. Bulong niya. Ngayon na rin po natin siya hahanapin? Tanong niya rito. Oo sana iha, kung pwede. Madali silang nagpasama kay Manong Ambo. Ginalugad nila ang mga posibleng puntahan ni Jake, pero wala ito sa mga lugar na yon. Oh God, baka kung ano na nangyari sa anak ko. Umiiyak na wika ni Mrs. Medrano sa kanyang tabi, kaya agad niya itong niyakap. Malakas na din ang ulan at hangin sa mga sandaling yon kaya kahit siya ay nababahala na rin sa lalaki. Nasaan ba kasi yun? Binalingan ni Kylie si Manong Ambo. Manong, may bagyo ho ba? Nag-aalalang tanong niya rito. Binuksan naman ni Mang Ambo ang car stereo at doon ay nalaman nilang may bagyo nga. Napuntahan na ba talaga natin lahat ng lugar na pinupuntahan niyo? Tanong sa kanya ni Mrs. Medrano. Sandaling nag-isip si Kylie. Manong, sa pamilyang may tahanan ho tayo, sa may Caloocan. Isang beses lang po kami nagpunta ron pero sa nakikita ko, madalas ho doon si Sir Jake.
Kilalang kilala rin ho siya ng mga tao ron. Anya ng balingan ng katabing ginang. Is there a charity again? Tanong sa kanya nito. Tumango si Kylie na may malapad ng ngiti. Proud na proud siyang sabihin na matulungin ang anak nito. Yes, tita. Marami po siyang sinusuportahang charity na lingid sa kaalaman niyo ni Sir Hector. At bukod sa pagiging sponsor, siya rin po mismo ang volunteer. Napao ang ginang sa narinig. Talaga? Nagliwanag ang mukha nito, pero muli lang din yung lumungkot. Hindi pala talaga namin siya kilala ng lubos, Kylie. All along, ang alam ko sa kanya ay isang malokong bata na walang pinatutunguhan ng perang pinagpapaguran niya. Manang-mali pala talaga kami ni Hector. Malaki ang pagkukulang namin sa kanya. Kaya heto, hindi namin alam kung saan siya hahagilapin. Sising-sising wika nito. Ang totoo ho niyan, nasabi ko na to kay Sir Hector, pero wala pa rin ho siyang tiwala kay Sir Jake. I already told him that the only thing Sir Jake wanted was to spend a little time with him. Pero hindi po siya nakinig. Yun po talagang dahilan kaya parang easy-go-lucky ang anak nyo. Naghahanap lang po siya ng atensyon mula sa inyo, lalo na kay Sir Hector. Muling napahagulgol ng iyak ang ginang. Paulit-ulit itong humingi ng sorry para kay Jake kahit na wala roon ang binata. Walang nagawa si Kylie kung hindi ang yakapin ito at aluin hanggang sa dumating sila sa pamilyang may tahanan. Halos di pa rin na ang bubungan nito dahil sa lakas ng hangin. At pareho yata silang tinakasan ng dugo sa katawan ni Mrs. Medrano nang makita sa bubungan si Jake na pilit yung inaayos. Jake! Sigaw ni Kylie, pero hindi siya nito naririnig. Oh my God, iho! Bumaba ka riyan, anak! Sigaw naman ni Mrs. Medrano. Halata sa boses ang pag-aalala. Jake! Sabay nilang sigaw ng ginang nang makita kung paano ito nadulas at tuloy-tuloy na nahulog sa lupa. Pakiramdam ni Kylie na laglag din ang puso niya. Jake! Walang pakialam na tinakbo niya ang kinaroroonan nito kahit malakas ang ulan at basa na siya. Agad niya itong dinaluhan. Oh God, no! Tuloy-tuloy na tumulo ang kanyang mga luha nang makitang may umaagos na dugo sa gilid ng ulo nito. Tulong! Dalhin natin siya sa ospital! Lumapit din si Mrs. Medrano sa kinaroroonan nila. At nang makita nitong itsura ni Jake, agad itong nawala ng malay. Mabuti na lamang at nasalo ito ni Mang Ambo. Manong Ambo, dalhin ho natin sila sa ospital. Umiiyak na wika ni Kylie. Inuna munang buhati ni Mang Ambo si Mrs. Medrano patungo sa kotse. Saka ito bumalik. Pinagtulong-tulungang buhatin si Jake ng mga tauhan ng pamilyang may tahanan. Sa unahan isinakay ni Manong Ambo si Mrs. Medrano. Sila naman ni Jake ay sa backseat. Hindi na nila pinasama si Sister Fe dahil mas kailangan ito sa ampunan. Pakibilisan ho, Manong. Nangangatal niyang wika sa driver. Hindi nila alintana ang bagyong sinasagupa. Mahigpit niyang hawak-hawak ang kamay ni Jake hanggang sasapitin nila ang pinakamalapit na ospital. Agad namang ineksamin ng mga doktor at nurses si Jake, pati na si Mrs. Medrano. Ang sabi sa kanya ng doktor, si Mrs. Medrano raw ay nashock kaya hinimatay. Pero si Jake, kailangan pa raw i-brain CT scan. Tinawagan kaagad ni Kylie si Mr. Medrano. At bago pa ito dumating ay nagising na ang asawa nito. Iyak nang iyak ang ginang, nag-aalala sa sinapit ni Jake. Pilit niya itong pinakakalma. Pero sino nga ba namang ina ang kakalma kapag nakitang hindi pa rin nagigising ang anak? Nang dumating si Mr. Medrano pagkalipas ng bagyo, agad nitong dinaluhan ng asawa. Bahagyang kumalma si Mrs. Medrano. Kasalanan natin to, Hector. Kung nagtiwala lamang tayo sa anak natin, hindi sana to mangyayari. Hindi sana sasapitin ni Jake ang ganitong kalagayan. Panagoy ni Mrs. Medrano. Shh! Ako may kasalanan nito, honey. Ako ang walang tiwala sa anak natin. Hayaan mo. Mula sa araw na to, pakikinggan ko na siya. Babawi ako sa lahat ng pagkukulang ko kay Jake. Nakamasid lamang sa mga ito si Kylie, pero hindi pa rin niya mapigilang mainis sa may edad na lalaki. Sana nga hindi pa huli ang lahat. Bulong niya. Isang oras na mahigit ang pinaghintay nila bago lumabas ang resulta ng mga pag-e-examine kay Jake. Wala naman daw kahit anong injury ang ulo nito. May bali lang ito sa kamay, ilang gasgas sa katawan. Pero okay naman daw si Jake. Hindi pa nga lang daw ito nagigising dahil sa post-traumatic shock kasama ang emotional at physical stress. Nang marinig yun ng mag-asawa,
mas lalong nagsisi ang mga ito. Nagpaalam sandali si Kylie sa mag-asawa. Giniginaw na siya, pero hindi naman niya gustong umuwi. Pabugso-bugso pa rin ang ulan at malakas na hangin. Naglinis lang siya ng kanyang katawan sa restroom at nagtingin kung may available na damit sa ospital. Kahit alam niyang may kamahalan, bibilhin niya yon dahil ayaw niyang umuwi. Mas gusto niyang naroon siya kapag nagising si Jake. Yun ay para masiguro na ring ayos na nga talaga ito. Pagbalik niya sa silid ni Jake, nakadama siya ng kapanatagan nang makitang gising na ito. Hindi rin niya napigilang umiyak muli. Binigyan niya ng oras na makausap nito ang mga magulang nito. Sa kanyang paghihintay ay nakatulog siya. Nagising lamang siya nang may tumapik sa kanya. Iha, hinahanap ka ni Jake. Ani Mrs. Medrano sa kanya. Madali siyang tumayo mula sa kinauupuan sa waiting area sa labas ng silid ng lalaki. Papasok na sana siya nang muling balingan si Mrs. Medrano. Salamat po. Salamat po dahil sa wakas ay ayos na kayo. Matamis itong ngumiti sa kanya. Kami ang dapat na magpasalamat sa iyo, Iha. Ikaw ang nagpa-realize sa amin ng maraming bagay pagdating sa anak namin. Hindi ko lang po talaga gustong mas lalong masira ang pamilya niyo. Mahirap po kapag nawalan ng isang kapamilya. Masakit, lalo na kung sa huli mo lang matutuklasan na mali pala ang lahat ng inaakala mong alam mo na. Tapos saka ka palang magsisisi at hihingi ng tawad kung kailang hindi ka na niya maririnig. Kung kailang tuluyan na siyang nawala sa'yo. Ang unfair po niyon. Kaya hanggat may chance pa tayo para bumawi sa mga mahal natin sa buhay, gawin na po natin. Tatandaan ko lahat ng sinabi mo, Iha. Nakakatawa lang na parang ikaw ang mas matanda kaysa sa akin. Iba ka ako mag-isip. Kimi siyang ngumiti rito. Ganun po talaga siguro kapag palaging sinusubok sa buhay, tita. Pero ang kagandahan po niyon, hindi tayo dapat nakakalimot na magpasalamat. At hindi kinakalimutan ng bawat aral na natututuhan na siyang naibabahagi sa iba. Tumango-tango ang ginang. Sige na, Iha, puntahan mo na ang anak ko. Hinihintay ka na niya. Tuluyan naman pumasok si Kylie sa silid ni Jake. Titig na titig sa kanyang lalaki habang humahakbang siya palapit dito. Kamusta ang pakiramdam mo? Himing tanong niya rito. Mabuti naman. Malapad itong ngumiti. Salamat nga pala sa lahat-lahat, Kylie. Dahil sa'yo, nagkaayos na kami ni Daddy. Naupo si Kylie sa gilid ng kama ni Jake. Matagal niyang pinagmasdan ang payapang mukha nito bago siya sumagot. Masaya ako nagkaayos na kayo. At masaya ako dahil okay ka na. Well, balita ko nga, iyak ka raw ng iyak kanina. Umingos siya rito. Alangan namang matuwa ako. Kung ikaw kayang nasa sitwasyon ko at nakita mong duguan ako, hindi ka rin ba matatakot? Matatakot, syempre. At sinisiguro ko sa'yo, hindi ako aalis sa tabi mo kahit na anong mangyari. Sesermonan ko rin ng mga doktor kapag hindi ka nila agad inasikaso. Namula siya sa narinig. Umayos ka nga, Sir Jake. Kagigising mo palang umaariban na naman ang kalokohan mo. Sa susunod talaga hahayaan na kita. Magagawa mo yun? Ginagap ni Jake ang kanyang palad. Pumiksi naman siya. Aw, daing nito. Oy, Sir Jake, okay ka lang ba? Ikaw naman kasi. Agad ang paggapang ng kaba sa dibdib ni Kylie. Nakalimutan niyang pasyente nga pala ito. Ikaw tong hindi naniniwala sa mga sinasabi ko. Hindi ko alam kung manhid ka ba o talagang wala akong epekto sa'yo, Kylie. Saka pakiusap, tawagin mo akong Jake, not Sir. Oo. I love you, Kylie. Bakit hindi mo nakikita? Am I that hard to love? Dahil ba sa ugali ko? Jake. Malakas na napasinghap si Kylie nang lumapit ang mukha ni Jake sa kanya. Mas dumoble ang tibok ng kanyang puso sa pagkakalapit nila. Totoong hindi ako seryoso nung una tayong magkita, Kylie. Pero habang tumatagal nakasama kita, hindi lang pala basta ako nahulog sa kagandahan mo. Nahulog ako sa'yo dahil sa isa kang totoong tao. Ikaw lang ang tanging may kakayahang pabilisin ng tibok ng puso ko. Ikaw lang din ang babaeng kahit ilang beses kong asarin, hindi bumibigay. Bagkus tinatarayan mo pa ako. Pinapasaya mo ako sa ganun kung alam mo lang, Kylie. At nung mawala ka sa paningin ko ng 2 araw, pakiramdam ko mamamatay ako. Kasi gusto ko palaging nakikita ka. Gusto kitang puntahan sa inyo pero ayoko namang abalahin ng day off mo. I know that I don't deserve someone like you. Pero gusto ko pa rin sabihin sa'yo ang nilalaman ng puso ko. At mahal kita, Kylie. Mahal na mahal kita.
Halos hindi na makahinga si Kylie sa revelasyong yun ni Jake. Pakiramdam niya anumang sandali ay kukunin siya ng langit dahil naririnig niyang nag-aawitan ng mga anghel. Sa pagkatulala niya, hindi na niya namalayang tumulo ang kanyang mga luha. Hey, Madali yung pinahid ni Jake. please don't cry, baby. Hindi ko gustong umiiyak ka. Agad naman siyang suminghot para pigilan ang muling pagpatak ng kanyang mga luha. Kung talagang wala akong pag-asa, maiintindihan ko, Kylie. Mahirap naman talagang mahalin ang isang kagaya ko. Sino bang magkakagusto sa akin wala naman akong alam gawin kundi ang inisin ka. No. Mabilis na wika ni Kylie. Nagliwanag ang mukha ni Jake. What do you mean, no? Napayoko si Kylie. Hindi ka naman talaga mahirap mahalin, Jake. Pag-amin niya. You mean, gusto mo rin ako? Tumango siya. Yes! Malakas na sigaw ni Jake. Pero, may pag-aalinlangan tiningnan niya ito. Natatakot ako dahil wala naman ako maipagmamalaki sa'yo, Jake. Wala rin akong kakayahang harapin ng mga magulang mo. Don't worry. Alam na nila. Napakunot ang kanyang noo. Anong alam na nila? Sinabi ko na kina mama at dad na liligawan kita dahil mahal kita. At madali silang pumayag. Ayaw rin daw nilang mapunta ka pa sa ibang tao. Dahil kahit sila, madali mong nabihag ang puso. Wala ka kasing hindi gagawin pagdating sa usapang pamilya. At ang isang kagaya mo ay bihira lang sa mundo. Talaga? Nagliwanag ang mukha niya. Yun lang naman talaga ang pumipigil sa kanya para tuluyang lumaya ang kanyang nararamdaman kay Jake. Mababait ang magulang ni Jake pero hindi niya tiyak kung matatanggap siya ng mga ito. Kaya masaya siya sa nalaman na gusto siya ng mga ito para kay Jake. Yes, baby. So, tayo na ba? Natawa si Kylie. Wala nang ligaw-ligaw? Gusto agad-agad? Well, kahit naman sagutin mo na ako ngayon, niligawan pa rin kita araw-araw. Oo na. Oo na. Pag-uulit ni Jake sa sinabi niya. Oo na nga. Gusto mo bang bawiin ko? No. Madali siyang niyakap nito. Thank you sa lahat-lahat, lalo na sa hindi pagsuko sa akin, Kylie. Mahal lang kita kaya ganun. Ewan ko ba sa puso ko? Kita na ngang red flag ka, ikaw pa rin ang pinili. Gwapo kasi ako, baby. Saka nasilipan na rin niyang buong katawan ko kaya ayaw na niya akong pakawalan. Biro nito na ikinatawa niya. Kahit kailan talaga pasaway ka, pinaalala mo pa talaga yon. Pero in fairness, malaki. Pilya niyang sabi. Malaki ang? Wala po, yung puso mo malaki. Pinakawalan siya ni Jake sa pagkakayakap at nang magtama ang kanilang mga mata, kusa ring naghinang ang kanilang mga labi. Nagkatawanan pa sila nang muli silang maghiwalay at muling nagyakap ng mahigpit. Madaling lumipas ang mga buwan. Masayang-masaya sina Kylie at Jake sa piling ng isa't isa. Ipinakilala na rin si Jake ng ama nito bilang bagong CEO ng kumpanya ng mga ito. Kaya naman mas dumoble pa ang saya nila. Pero ipinangako ni Jake na hindi nito babaliwalain ang pamilya. Ayaw nitong maranasan ni Kylie at ng magiging anak nila ang naranasan nito noon. Na mayaman nga pero kulang naman sa aruga at atensyon ng magulang. At dahil suportado ni Kylie ang pagtupad ni Jake sa mga pangarap nito na maging matagumpay sa business world, hindi nito ginustong mawala pa siya sa tabi nito. Kaya bukod sa pagiging assistant ay inalok din siya nito ng kasal na hindi naman niya tinanggihan. Nakilala na rin naman ito ng ina niya at ni Nancy at tanggap na mga ito ng buong puso si Jake. Pagkalipas nga ng isa pang taon ay tuluyan na nga silang nagpakasal. Madali rin silang biniyayaan ng kambal na supling. Love, kung hindi mo kaya ako sinampal sa opisina ni Dad, magiging mag-asawa kaya tayo ngayon? Tanong ni Jake kay Kylie habang nagpapahinga sila sa kanilang silid. Hindi ko rin alam, pero siguro oo. Kasi nararamdaman ko tayo talagang tinadhana sa isa't isa. Kaya magkakasalubong pa rin ang mga landas natin kahit saan at kahit kailan. Tama ka naman. And I will always thank God for giving me a very loving and understanding wife. Mahal na mahal kita, Kylie, my love. At mahigpit niya itong niyakap at hinalikan sa noo. At mahal na mahal din kita, Jake. Kahit na nga ba ang hangin mo minsan? Natawa siya. Sorry na, hindi lang talaga yun maalis sa akin.
Kinikilig ka naman, di ba? Oo na po, Mr. Jake Medrano. Ano pa nga bang magagawa ko asawa na kita at mahal na mahal din kita. Sa narinig ay madaling inangkin ni Jake ang mga labi ni Kylie. May mga araw na ganoon sila. Binabalikan kung paano nga ba nagsimula ang kanilang pag-iibigan. Kaya ipinangako nila sa kanilang mga sarili na kahit anong pagsubok pa ang pagdaanan nila bilang mag-asawa, sabay nilang susuungin yon habang magkahawak kamay. At hindi sila kailanman mawawalan ng tiwala at pagmamahal sa isa't isa. The End. If you enjoyed this story, please don't forget to like, subscribe, comment, and share. Your support helps us reach more people and spread the love. Thank you for tuning in, and we're looking forward to seeing you again soon. In the meantime, please take care and may God bless you always.